po munang magpasalamat sa ating Panginoon for this new blessing and opportunity to continue doing what I truly believe is my mission in life. Lord, hindi po ako umaasa sa sarili kong kakayanan. I know that I am nothing without you. I fully depend on you, Lord, and I surrender everything to you, my plans, my strength, my journey. From the bottom of my heart, Lord, maraming salamat po. To the uncontested Congressman Arnan Panaligan. Kanina pong umaga, si Congressman Boy Umali ay nandito rin. To Mayor Doyle Achon. Sa ating Vice Governor, Jojo Perez. To our board members, nakita ko si Board Member Bong Dupal, si Board Member RL Liachon, si Board Member Josie Neria, nandito rin, nakita ko. Ang ating Board Member Pau Umali, nakita ko rin kanina. Ang mga kasama ko sa konseho, mga kasama ko sa 10th Sangguniang Panlungsod, ang ating mga barangay officials, mga kasamang lingkod bayan, mga minamahal kong mamamayan ng Kalapan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nandito po ako muli sa inyong harapan, buong pusong nagpapasalamat sa lahat ng naniwala, nagtiwala, at sumuporta sa inyong lingkod. Sa aking asawa, si Angel, sa kanyang walang sawang tulong sa akin, kahit alam kong busy ka na rin sa paglilingkod sa ating bayan. Thank you sa iyo. Pati na rin siyempre sa kanyang support team na pinangungunahan ni Tita Remy at Tommy Marasigan at ng Escalona family. Sa aking mga anak na si Javi at Kimi, thank you for your understanding and support. Sa aking to my dearest parents, si Daddy Bong, si Undersecretary Bong Ignacio, sa aking Mami Ditas, maraming salamat sa inyong suporta. Sa aking mga kapatid, kay Boji and Agnes, of course kay Bombet at si Joyce, at syempre kay Bernice, thank you very much sa lahat ng suporta ninyo. Kay Tito Chippy at Tita Girlie, thank you for all your support and advice. Sa aking Ignacio family, buo po yan, Ignacio, Luna, Madrigal, lahat po. Sa lahat ng kamag-anak dito sa Kalapan na alam kong sumuporta, kahit hindi ko na po kayo napuntahan, the best talaga kayo. I will do my best to make you all proud and continue our long legacy of service to our province. Taus-pusong pasasalamat din sa aking mga leaders sa pangunguna ng aking mga cluster heads, kay Cap Lawrence, kay Kuya Ray, kay Joel, kay Rendel, kay Joseph, at siyempre kay Brian, sa aking mga BPOs o Barangay Political Officers, sa aking SLs, sa FBI, at siyempre sa aking youth group, ang BYG. Thank you very much sa inyo. Siyempre, sa aking Mayor Doyle Achon, at sa aking Congressman Arnan Panaligan, thank you very much. At sa buong Team MBS, thank you very much sa lahat ng tulong at support ang ibinigay niyo. Siyempre, special mention sa lahat ng aming kapitan at konsehal ng barangay. Alam ko, hindi pa ako talagang personal nakakapagpasalamat sa inyo isa-isa. But know that I'm very thankful and grateful to each one of you. Hindi ko kayo makakalimutan. Thank you very much sa pagtanggap, pagyakap, at pagtulong sa akin. I couldn't have done it without all of you.
It has been 3 years today since I was given a chance to return to politics and serve you all. I remember saying that it is an honor and privilege that I will not take lightly. I vowed to give it my best, to work hard to bring jobs to the people, to provide quality education, to give equal opportunities to everyone, and above all, to give more than what is expected of me. My vision was for the Vice Mayor to play a more active, involved, and engaged leadership role to address the unique challenges facing Calapan. The days when the Vice Mayor tends to be called just a spare tire, usually a step back and facilitating passage ordinances in the City Council were over. I owed it to the people to give more because I wanted to and I had the means to do so. Serbisyong higit sa inaasahan dahil gusto ko at kaya ko. As I stand here today, I am happy to report that I have delivered my promises. Nilahad ko po kahapon sa aking Facebook page ang aking report card. Nagdala ng karagdagang pondo para sa mga kalye, solar lights, CCTV, patubig, at iba pang infrastructure projects sa ating mga barangay. Financial and medical assistance, training and educational scholarships, libreng vitamins, medical equipment, Meals on Wheels feeding program, bawat isa magtanim, food sustainability program, ang ating pagtatabas o barangay improvement and maintenance program at marami pang iba. Sabi ko nga po ng kampanya, ang inyong Vice Mayor Bim may nagawa na at may magagawa pa. You can count on that. You can count on that po. Hindi ko po lubos may paliwanag sa inyo ang saya, kaligayahan, at pasasalamat na nararamdaman ko ngayon. Alam niyo po ang pinagdaanan ko. Nais ko lamang maglingkod ng tapat at magbigay ng serbisyong pantay-pantay. Walang kinikilingan, hindi lamang sa mga kakampi, kundi sa bawat isang Kalapeño. Ngunit kaliwat kanang pambabatikos at paninira ang binato sa akin nang walang pakundangan. I was unfairly blamed for others' shortcomings and inability to implement the needed reforms and programs for real and inclusive development. The City Council was bashed and the sanctity of our institution was compromised. Nagpapasalamat ako sa mga kasamahan ko sa 9th Sangguniang Panlungsod. Kasama na dito, nakita ko kanina si Consiel Charles Pansoy. No, nandito siya kanina. Nandito yata ngayon, no? Na walang sawang sumuporta sa akin. Hindi ako iniwan at tumayo para sa katotohanan. My victory and those of our MDS incumbents, Councilor Rios Agua, Jenny Fortu, Rica Goco Padre, June Cabaylo, and RC Concepcion. Ganun din po si Consiel Marian Tagupa and even Bukal R.L. Liachon in the 2025 elections serves as vindication for all of us. Salamat sa sambayan ng Kalapeño sa inyong tiwala at suporta. You stood up and showed out for us. You stood up for the truth. You stood up for the right kind of governance. One that sets aside politics, focuses on service, and delivers help when it is needed most. If there is anything I learned during the 2025 campaign, it is that nothing beats sincerity and real service that comes from the heart. Wala pong tatalo sa consistent na pagtulong sa serbisyo galing sa puso.
Nakwento ko nga po nung proclamation, nung mga araw na down ako dahil sa mga nababalitang paninira at paninisi sa akin, bigla pong gumagaan ang aking pakiramdam. Sa tuwing may lalapit sa akin at sasabihin, Vice, ako po yung natulungan ninyo sa ospital. Vice, anak ko po yung naging scholar ninyo. Vice, salamat sa wheelchair na binigay mo. Salamat sa vitamins ng anak ko. Sa financial assistance, sa libreng pananim, mga teachers at PTA na nagpapasalamat na laging tinatabasan ang mga school grounds at marami pang iba. Yun po pala ang mahalaga. Nakatatak na pala ito sa puso ng mga kababayan at hindi basta-basta matitinag ng kahit anong paninira. Maraming salamat, Kalapan. Thank you for your principled votes. I have 47,035 reasons to be grateful. From the bottom of my heart, thank you to each one of you and for your trust and confidence. Susuklian ko po ang inyong tiwala ng sipag, malasakit at serbisyong nararamdaman ng bawat isa. Sinabi ko noon na isang karangalan ang magserbisyo sa taong bayan. Ngayon, ang karangalan ay may kaagapay na commitment para pag-ibayuhin pa ang serbisyong BIM o bawat isa mahalaga para sa ating mga mamamayan. Lalong gaganda ngayon dahil sinamahan pa ng serbisyong aksyon agad para sa maayos na bayan sigurado. Ipagpapatuloy ko po ang pagtaguyod at pagpapabuti ng buhay at kondisyon ng bawat Kalapenyo sa abot ng aking makakaya. Lalo na sa larangan ng edukasyon, kalusugan at pangkabuhayan. Tapos na po ang politika. Elections are over and we will now work towards healing, reconciliation, and unity. Magkaisa na po tayong lahat. I committed working harmoniously with our newly elected councilors. Together, let us work towards a more prosperous, progressive, and inclusive Kalapan. At this point, I would like to recognize and call on stage our city councilors. Isa-isahin ko po at sana'y invite ko kayo dito sa ating entablado. Siyempre, ang Honorable Bel Tanyag Panaligan. Our Honorable Rius Anthony Ago. Our Honorable Maylene De Jesus. Honorable Rap Infantado. Maylene. Honorable Joseph Umali. Honorable Jenny Fortu. Honorable June Cabayle. Honorable Rica Goko Padre. Honorable R.C. Concepcion. And Honorable Jel Magsusi. May also call on ABC President Dennis Rojas. Top then. And SK Federation Chairman Deo Lopez on stage. Vice Mayor and Presiding Officer, our primary agenda is clear. To give our unwavering support
to the programs and priorities of our mayor. Let me repeat, to give our unwavering support to the programs and priorities of our mayor. Because I believe that true progress comes from unity, cooperation, and shared vision. And our leaders work as one, Calapan wins. So let's work hand in hand with our mayor to deliver the programs we promised and push for initiatives that will uplift lives, improve services, and bring lasting development to our beloved city. Excited po ako dahil alam ko ang kakayanan ni Mayor Doy. At tiwala ako na pareho kaming pananaw tungkol sa aming mga pangako. Si Vice Bim Ignacio, pinatunayan na tumutupad sa kanyang mga pangako. Si Mayor Doy Liacho naman, pinatunayan na rin na maaasahan bawat salita. Kasama pa ang ating napakagaling at accomplished na Congressman Arnan Panaligan. Makakaasa po kayo sa pagbabalik ng tunay na saya at sigla sa ating lungsod. Makakaasa kayo sa lideratong nagbubuklod at pinagkakaisa ang lahat. Serbisyong pantay-pantay, may malasakit at maaasahan. Opo, sa wakas, dumating na ang inaasahan nating bagong umaga sa Calapan. Mahal ko po kayong lahat, and I look forward to serving you all again. Mabuhay ang Pilipinas. God bless our Calapan City. God bless us all. Maraming salamat po. Once again,